Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Kulungan sa Brazil, 15 taon nang gumagamit ng guard geese laban sa jailbreakers. Runner, nakapag-micro-marathon sa pagpapaikot-ikot sa loob ng mall dahil sa maulang panahon. Alabang exit signage sa SLEX, napalitan na matapos mag-viral dahil sa dulot na pagkalito sa mga motorista. Dating viral Cebu street surfer na si Have, nagtapos ng kolehiyo sa University of the Philippines. Kautusan na naghihikayat sa mga kawani ng gobyerno ng ngumiti habang nagseserbisyo, nilagdaan ng alkalde ng Isulan, Sultan Kudarat. Lisensya na isang kilalang content creator, sinuspindi ng LTO dahil sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. At sa trending showbiz balita, Katy Perry at Orlando Bloom, kumpirmadong hiwalay na. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Numero 1 sa ating listahan, karaniwan ng katambal ng mga law enforcer ang mga aso o canine dogs sa mga operasyon at maging sa kulungan. Pero kaiba ito sa isang penitentiary sa Brazil kung saan hindi aso ang kanilang tagabantay laban sa mga nagtatangkang tumakas, kundi mga geese o mga gansa. Ang dahilan sa likod nito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang kulungan sa Brazil ang hindi aso, ang katuwang naman tagapagbantay ng kulungan kung hindi mga gansa. Tama ang pagkakarinig dahil 15 taon nang binabantay ng tinawag na geese agent ang perimeter ng São Pedro de Alcântara Penitentiary ng Santa Catarina, Brazil laban sa banta ng jailbreak. 2009 na mapagdesisyon ng pamunuan na palitan ng naunang guard dogs ng gansa upang magpatrol sa paligid ng kulungan na merong higit 12,000 persons deprived of liberty o PDL. Sa grupo ng mga gansa, pinamumunuan sila ng tila leader of the group na si Piu. Pero paglilinaw naman ay katuwang ng mga gansa higit 200 CCTV sa mga tore at mga roving guards sa naturang kulungan. Nakapwesto rin daw ito sa madamong parte ng prison territory kung saan ay wala pa naman naitatalang insidente ng jailbreak. Paliwanag ng pamunuan ay mas handa at effective ang mga gansa pagdating sa surveillance dahil sa reaksyon nito sa tuwing may hindi karaniwang tunog sa kanilang paligid. Kilala rin sila bilang territorial animals kaya mabilis ito mag-react sa tuwing may nakakadistorbo sa kanilang teritoryo. Dagdag pa nila ay malaki rin ang demand for maintenance sa mga aso at tila hindi akma sa mga itong environment ng prison na isang tahimik na lugar lalo na sa gabi. Samantala sa kasaysayan ay hindi na bago ang gansa na ginagawang tagapagbantay sa mga lugar. Samantala sa kasaysayan ay hindi na bago ang gansa na ginagawang tagapagbantay sa mga lugar tulad na lamang ng panahon ng ancient Rome na ginawa rin noong pandemic sa bansang Vietnam at China upang bantayan ang kanilang border area. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating susunod na kwento, kapag may gusto, may paraan. Walang masungit na panahon ang makakatinag sa kagustuhan ng binatang ito na makumpleto ang kanyang running goals. Ang binata kasi nakatapos pa ng micro-marathon sa pagpapaikot-ikot sa loob ng isang mall sa Quezon City. Ang kwelang tagpong yan tinutukan sa report na ito. Walang bugso ng hanging habagat ang makakatibag sa puso ng runner at fitness enthusiast. Yan ang pinutunayan ng netizen na si Kim Santiago na nakapagtapos ng micro-marathon nang hindi tumatapak sa kalsada. Sa kanyang viral post sa isang online running community, finlex ni Kim ang kanyang 11.5 km finish sa loob ng isang mall sa Quezon City.
Batay sa kanyang GPS movement record, makikita na nagpaikot-ikot ito sa mall sa loob ng 1.5 oras na may elevation gain din na 467 meters. Pero dahil nasa loob siya ng mall, brisk walk o mabilis na lakad lamang ang ginawa ni Kim upang hindi masita ng mga security guard. Ang kanyang micro-marathon feat, kinaaliwan naman ng mga kapwa niya runner. Malamang daw ay takang-taka din ng mga personnel sa mall dahil sa paulit-ulit nilang nakikita ang uploader na para bang rumoronda. Biro naman ni Marcy, paniguradong masarap ang naging lakad ni Kim dahil wala nang araw usok mula sa mga kotse naka-aircon pa siya. Kinumpara pa ito ng isang netizen sa paggamit ng treadmill sa mga gym. Pero ang kinaiba, nakapag-window shopping pa raw siya. Agree naman ang isang ito sa teknik ng uploader. Lalo't batay na rin sa siyensya ay mas mainam sa pagbabawas ng taba ang paglalakad. Humakot na ng higit 50,000 reactions ang viral post sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mula sa exit na nga, liliko pa. Sa wakas, mas malinaw na ang direksyon matapos ayusin ang viral alabang exit signage sa South Luzon Expressway na pinagtalunan ng maraming motorista online. Binigyan na ng GPS upgrade ang controversial na sign, kaliwa para sa Philinvest, ATC at Las Piñas, kanan para sa Bayanan, Montiliano at East Service Road. Sa bagong signage, mas madali nang pumili ng tamang lane. Kahit hindi ka lokal, hindi ka na maliligaw. Narito ang report ni Millie Borja. Naayos na ang nag-viral na alabang exit signage matapos ang mga reklamo ukol sa malabong impormasyon nito. Matapos umanong iparating ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon sa pamunuan ng South Luzon Expressway ang mga reklamo ng mga motorista, agad nagkaroon ng pagpupulong para sa pagbabago ng nasabing signage. Una nang pinuna ng mga netizen ang dating version ng signage na kapwa nakalagay lamang ang label na alabang exit para sa dalawang magkahiwalay na lane, kahit magkaiba naman ang direksyong tinatahak nito. Sa binagong disenyo, nananatili ang alabang exit label pero nilagyan na ito ng karagdagang impormasyon sa ilalim na gagabay sa mga driver. Sa kaliwang lane ang patungo sa Philinvest Alabang Town Center, Las Piñas, habang sa kanang lane ang Bayanan East Service Road, Montiliano. Ibinahagi sa Facebook ng ilang netizen ang larawan ng mga bagong signage na ngayon ay mas malinaw na ang direksyon para sa mga motoristang hindi pamilyar sa lugar. Inatasan din ni Biazon ang Muntinlupa Traffic Management Bureau na makipag-ugnayan sa SLEX Management upang masiguro ang maayos na impormasyon sa mga susunod na signage. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, from dating meme lang sa internet, ngayon ay college graduate na. Yan ang pinatunayan ng dating nag-viral na Cebu street surfer na sa kabila ng pabirong hirit ng mga netizen sa kanyang viral video noon ay hindi ito naging hadlang para maabot niya ang kanyang mga pangarap. At hindi lang yan, nagtapos lang naman kasi ito sa prestiyosong paaralan ng Universidad ng Pilipinas. Ang kwento sa likod ng success ni Javi, tutukan sa trending report ni James Galangue. Naaalala niyo pa ba ang dating minsang kinaaliwan sa internet na minsan pa nga'y ginawang meme ang tinuguriang Cebu street surfer 3 years ago? Dahil ito na siya ngayon. Jave Nathaniel Arnaiz Pontino. Isa ng ganap na college graduate ng prestiyosong paaralan ng University of Philippines Cebu, si JV Arnaiz, kung saan kasama niyang umakyat sa entablado ay ang kanyang anak. Dito pinatunayan ni JV na walang katotohanan ng mga natanggap itong hindi kaaya-ayang komento mula sa naturang 50-second viral video kung saan tinawag siyang addict, tulak na ipinagbabawal na gamot at marami pang iba na siyang tinawanan ng maraming netizens. Ngunit bago graduate si JV, parte ito ng isang Arnis Varsity Club ng UP Cebu kung saan siya ang team captain ng nasabing grupo. Ayon kay JV, imbis na magpatalo sa mga komento ng netizen, ginawa pa raw niya itong inspirasyon at nagtulak sa kanya para magsikap sa pag-aaral. Kaya naman pangaral nito sa mga katulad niyang umano'y misunderstood soul, huwag hayaang sila ang magdikta ng iyong storya dahil tulad niya, hawak mong gusto mong maging takbo ng iyong buhay. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas,
Una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, bawal nang nakasimangot sa Isulan Sultan Kudarat. Yan ang kauna-unahang kautusan na nilagdaan ng kakaupong alkalde ng bayan ng Isulan sa Sultan Kudarat. Sa inilabas na executive order, hinihikayat ang mga kawani ng gobyerno na ngumiti at magbigay ng serbisyong taos-puso sa mga residente at bisita ng lalawigan. Ang buong detalye ibabalita ni Rose Babiera. Madalas napaksa ng biroan ang pagiging mataray ng mga tauhan ng administrative offices, mapaskul man yan o mga pampublikong tanggapan. Sa pare-parehong karanasan kasi ng mga nasungitan ng mga empleyado na ito mula sa iba't ibang establishmento, hirit ng iba tila required ang ganoong pakikitungo sa linya ng kanilang trabaho. At kahit pabiro, hindi maitatanggi na ito rin ang dahilan kung bakit marami sa atin takot na humarap sa mga front desk. Pero hindi ang mga taga-Sultan Kudarat. Sa opisyal na pagsisimula kasi ng termino ng mga bagong halal na opisyal ng pamahalaan, kaagad na naglabas ng kautusan ng alkalde ng bayan ng Isulan sa Sultan Kudarat na nagbabawal sa mga kawani ng gobyerno na sumimangot habang nagseserbisyo sa publiko. Ito ang unang EO na nilagdaan ni Mayor Bayrihan sa Colaran na pinamagatang Serve with Smile and Service with Heart. Nakapaloob dito na hinihikayat ang lahat ng municipal employees, barangay officials and workers na salubungin ng ngiti at paglingkuran ng maayos at mula sa puso ang mga bibisita at papasok sa mga municipal hall o mga barangay hall sa bayan ng Isulan. Ayon kay Mayor Sacularan, naniniwala siya na bilang isang public servant, bahagi ng tungkulin ng mga kawani ng gobyerno na makisalamuha sa nasasakupan nito. Ang sweldo anya ng mga government employee ay galing sa buwis ng publiko, kaya deserve ng taxpayers ang maayos na pagtrato at magandang serbisyo na nagsisimula sa pagsalubong sa kanila ng nakangiti. Magkakaroon ng monitoring at ang sino mang maire-report na hindi sumusunod sa kautusan ay makakatanggap ng penalty sa paglabag dito. Bukod sa bawal na kasimangot order, nagsimula na rin ang clean-up drive sa Isulan. Nakahanda na rin ang pagbubukas ng bayan sa mga potential investors. Gayon din ang paglalatag ng plano kontra baha. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating next viral balita, viral ngayon ang isang kilalang content creator at negosyante matapos na mag-post online ng video kung saan gumagamit ito ng cellphone at nagvi-video habang nagmamaneho ng sports car. Dahil dito, sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng naturang vlogger businessman sa loob ng 90 days. Halo-halo naman ang reaksyon ng netizens ukol dito. Ang mga detalye panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng content creator at negosyanteng si Josh Mojica, 21 years old, matapos itong masangkot sa paglabag sa batas trapiko. Sa isang video content kasi nito na posted sa kanyang official Facebook account, makikita ito na gumagamit ng cellphone at nagvi-video pa ng sarili habang minamaneho ang kanyang Porsche na sports car sa highway. Sa isang pahayag, sinabi rin ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na isang violation ng safety rules ang paggawa ng content sa social media habang nagmamaneho. Dagdag pa nito, hindi rin daw dahilan ng uri o halaga ng sasakyan ng isang individual upang balewalain ang batas. Dahil dito, binigyan ng LTO ng 90 days of driver's license suspension ng content creator habang iniimbestigahan ng kaniyang aksyon. Samantala, makikita naman sa isang caption ng shared post nito matapos ang inilabas ng LTO, may caption pa itong "Hindi ako yan, promise." Umani naman ang batikos mula sa netizens ang naturang vlogger sa pagiging irresponsable umano nito. May ilan ring nagsasabi na bilang isang public figure ay dapat na magsilbi siyang huwaran o magandang ehemplo sa kanyang mga taga-subaybay. Batay rin sa inisyong show cause order, sinampahan rin ito ng 3 kaso kabilang na ang reckless driving, paglabag sa Anti-Distracted Driving Act at improper person to operate a motor vehicle. Bukod dito, inatasan din si Mojica na humarap sa LTO at magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa.
Matatandaang si Mojica ay unang nakilala noong 2021 nang mag-viral ang kanyang kwento ng tagumpay sa kanyang negosyo na homemade kangkong chips at nakilala bilang isang batang negosyante at influencer online. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At panghuli sa ating viral na kwento sa mundo naman ng showbiz, tuluyan ng naghiwalay ang American pop star na si Katy Perry at aktor na si Orlando Bloom matapos ang 9 na taong on-and-off relationship. At sa mundo naman ng K-star, South Korean actress Han Soo-hee, dadalhin sa Pinas ang kanyang Soo-hee Loved Ones fan meeting tour. Narito ang report ni Showbiz Angel. Kumpirmadong hiwalay ng pop star na si Katy Perry sa aktor na si Orlando Bloom matapos ang 9 na taong relasyon. Sa kabila nito, ang dalawa posible pa rin naman daw makita together, gayong nasa co-parenting setup naman para sa kanilang 4-year-old daughter na si Daisy Dove. 2016 nang maging laman ang balitang nag-date na ang dalawa matapos magkasama sa after party ng Golden Globes. Minsan din sila nagkahiwalay ngunit nagkabalikan din hanggang sa nag-propose Valentine's Day noong 2019 si Orlando Bloom sa fireworks hitmaker. Samantala, sa iba pang balita, all set na this year ang first fan meeting world tour ng South Korean actress na si Han Soo-hee at kabilang nga sa mga bibisitahin ng Yongsong Creature star ang Pilipinas. Batay sa anunsyo, nakataktang ganapin ng Soo-hee Loved Ones sa September 13 sa The Cove, Okada, Manila. Sa ngayon ay wala pang ilang pa sa detalye pagdating sa seatplan at ticket prices. Bukod sa Yongsong Creature, ilan pa sa mga pinagbidahang K-drama ni Soo-hee ay The World of the Married, My Name at Nevertheless. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinigiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.